Janet. Good morning po muli dito sa Homey First Church Morning Devotion. Magandang umaga po sa mga nanonood sa online at pa. Good morning. Good morning. Good morning po, Brother Paz. Yun, Sis Janet, Sis Annalie, Sis Ging, Sis Karen Joy, Sis Rhea, Sis Anna, Sis Maridel, Chang Emily, good morning po sa mga taga-Pinas. Good morning po sa mga taga-Japan, taga-America, good afternoon. Sa Canada, good afternoon. At good evening po sa ibang lugar po. Kung saan nandun ang ating mga kapatid. Blessed Monday, muli po tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Umpisa natin ang araw, unang linggo sa pagpuri at pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po. Tayo po ay mag-umpisa na sa panalangin. Sino pong nais na mag-lead ng prayer? At kinausap ng Panginoon ngayon na mag-lead po ngayong araw at lubos ang pasasalamat sa kanyang kabutihan. At patuloy tayong ayun. Sige po, Chang. Nagpuso na si Chang. Nag-uumapaw ang kanyang puso at sobrang pasasalamat sa Diyos. Amen po, Chang. Inigashimasu po. Yes, Lord. Good morning po sa ating pong lahat. Nalang po sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord God Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ama namin, makapangyarihan ka po sa lahat. Pinupuri ka po namin. Pinasasalamatan ka po namin sa umaga pong ito, Lord God, na muli po na kami po ay ginising mo na naman po, Lord God, na yung pagpalang kamay. Lord, tunay nga po, nagagalak na naman po kami muli na kami po ay may gawain na naman po at kayo po ang mangunguna sa aming mga buhay at puso. Mangungusap ka po sa aming pong lahat. Tunay nga po, ikaw po ang aming maitaas at maparangalan sa umaga pong ito. Lord, napakabuti-buti mo po, Lord God Jesus, sa aming pong bawat isa, sa aming pong mga tagapagpanguna, Lord God, Sister Janet, Sister Lily, Lord God, salamat po sa kanilang mga buhay, Lord. Tinataas po namin ang kanilang buhay sa araw-araw na tunay nga po nakaka-bless po sa umaga pong ito na kami po ay muling kakain na naman po ng aming pong pagkain na napaka masustansya, Lord God, sa amin pong papasok sa amin, Lord God. Lord, salamat po at ng amin pong magbabahagi po ng mga salita mo, Lord God Jesus. Salamat po sa Kanya at tunay nga po na matimo sa puso't isipan po namin lahat anuman po ang Kanya pong may babahagi sa umaga pong ito. Saan lang kami dako naroon, Lord God, hindi maiksi ang iyong kamay upang di maabot ang bawat isa sa amin, Lord God. Lord, tunay nga po, humihingi po kami ng kapatawaran, ano man pong aming pagkukulang, pagkakasala, sa isip, sa salita man po o sa gawa. At dalangin po namin, Lord God, sa umaga pong ito, yung pong may mga karamdaman, sakit, Lord, nasaan man po sila, nasa kanilang mga tahanan o nasa kanilang mga o nasa ospital, Lord God, ipuin mo po at pagalingin sapagkat, Lord, kayo lamang ang aming pag-asa sa aming pong buhay na kayo po ang papagaling ng anumang pong sakit o karamdaman sa amin po. Lord, salamat po. Hindi po kami magsasawa na magpasalamat po sa iyo sa araw-araw at tunay nga po, kayo lamang po ang aming mapapurihan, maitaas, at malwalhati sa amin po sa umaga pong ito. Lord, marami pong salamat. Tunay nga po, sa umaga pong ito, tinataas ka po namin at ikaw lamang ang tangi naming sandigan sa araw na ito. Salamat po, salamat po. Bagamat, Lord, may mga trabaho man po sila, may trabaho po kami, pero hindi po ito hadlang sa bawat isa upang hindi po kami makapag-aral at kumain ng mga salita mo po, Lord God Jesus. Salamat po. Ito pong aming
Dinadalangin sa umaga pong ito, aming Diyos at ikapagligtas. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen po. Amen. And salamat. Salamat good prayer today na ang salita nga daw ng Diyos, ang ating spiritual na araw-araw na dapat nating gawin, makakain ating spiritual utak upang tayo palakasin, patatagin, at pagbayin ang ating pananampalataya. Kaya salamat sa Diyos. Yan po, ang ating po exhorter today ay si Sis Ana from Japan. Ayan po. Dapat gawa yun nasa pinakapuso ng ating gawain. Amen. Sis Ana, ready na po ba? Sis Ana. Amen po. Maraming salamat. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Good morning po. Ating pag-aaralan po sa araw na ito ay yung works and wonders pa rin ni God sa buhay natin. Amen. Ito po yung verse na binigay sa atin ni God ngayong araw na to. Ano po yung Gawa 16:18 po. Basahin ko po araw-araw, iyon ang ginagawa niya hanggang sa nainis na si Pablo. Kaya hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritong nasa kanya, sa pangalan ng Jesucristo, inuutusan kitang lumabas sa kanya. At agad naman lumabas ang masamang espiritu. Yun po ang ating pag-uusapan ngayon, pag-aaralan natin ngayon araw nito. Mag-pray lang po ako, Lord, maraming pong salamat, Ama, sa araw na ito, Panginoon, sa paggising niyo po sa amin, sa pagbigay niyo po sa amin ng panibagong pag-asa, Lord. Maraming pong salamat, O Lord God. Lord, ibaba niyo po ang iyong banal na espiritu sa pag-aaral namin ito, sa inyong banal na salita, na makikita, maririnig na naman namin, Panginoon, ang iyong kung gaano ka-powerful ang pangalan ni Jesus, O Lord God. Maraming pong salamat, O Lord. Gabayan niyo po ako, Panginoon, sa aking pagpapahayag ng ito, Panginoon, at maisabuhay nila, Panginoon, O Lord God, magpasok sa puso't isipan nila, Panginoon. Mag-guide po kami, Panginoon, sa kalagitnaan ng aming pag-aaral, Panginoon. Nandito kayo, Panginoon, samahan niyo po kami. Maraming pong salamat, O Lord God. Guide us, lead us, Lord. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Katulad nga po ng binigay kong verse sa inyo, binigay ko sa inyo na ang pag-rebuke ni Pablo doon sa babaeng ng hula dito sa Gawa 16:18 po, ito pong talatang ito ay naganap noon sa panahon ng ministeryo ni Pablo at ni Silas sa Filipos. Meron po isang babaeng alipin po siya na sinasapian siya ng isang espiritu na nagbibigay daan sa kanya upang makapaghula. Pero dahil nga po si Pablo ay merong espiritu ng pagkaunawa na kung ano yung galing kay God o galing sa hindi kaya patuloy po siyang sumusunod kay Pablo at kay Silas. Pero sumisigaw po siya ng etong sumisigaw sila ng mga lingkod. Sila ay mga lingkod ng kataas-taasan Diyos. Sumisigaw po siya. Sabi nga ni Pablo, totoo ang sinabi niya, ngunit hindi sa Diyos ang pinagmulan niya. Kaya po niya ni-rebuke. Sinabi nga po niya, di ba? Pinalayas niya yung espiritu nito. Kasi, di ba nakalagay po dito sa verse 18 na sabi sa kanya, sinabi sa masamang espiritu na nasa kanya, sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus, inuutosan kitang lumabas sa kanya. Yun po yung inano ni Pablo, yung sa pangalan ni Jesus, kung gaano ka-powerful yung pangalan ni Jesus. Kaya, agad-agad umalis yung masamang espiritu na
nandun dun sa babaeng yun. Kaya malakas talagang tugon niya. Nauunawaan talaga ni Pablo, ni Paul, yung mga espiritu sa likod ng mga salita at kumila. Hindi lamang sa pagkakairita niya, kundi sa spiritual na autoridad talaga, inutusan niya na umalis sa pangalan ni Jesus at agad naman itong sumunod. Ang sandaling ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng bagay na parang spiritual o totoo ay mula sa Diyos. Si Pablo ay may spiritual na pangunawa. Katulad po din natin, siguro tayo din, lalo na mga Kristiyano, lalo na lagi tayong nag-aaral ng mga salita ng Diyos, alam na natin na ay ito ba ay galing kay God o ito ba ay galing sa kaaway. Kaya talagang dapat maging sensitive tayo sa mga naririnig natin o sa mga makikita natin. Kailangan alam natin kasi kung hindi naman bagay, hindi naaayon sa natin, kailangan natin talagang i-review. Kaya katulad nga po ng nangyari sa akin noon nung ako po ay nung nagtatrabaho ko, nung last na pinasukan ko, meron pong isang Pilipino na sinasabi niya sa akin na manghuhula muna yung mga card, sinasabi niya, ate, hulaan kita, alam ko kung ano. Sabi ko, nung una, dahil nga po pakikisama, yun nga po ang mali ko kasi nakakarinig na ako ng salita ng Diyos. Pero pinayagan ko po siyang pumasok sa buhay ko ng ganon. Hindi ko na-discern, hindi ko talaga nakita pero alam ko na hindi totoo ang mga panghuhula. Pero hindi yung purpose talaga na hindi ko siya napansin na ay gawa pala ito ng kaaway. Hindi ko siya ni-rebuke nung una. Kaya pinayagan ko siya na, sige, inilaan niya po ako, yun na, kesyo ganon. Mula nun, palagi na niya akong pati pamilya ko, lahat ng kilos ko, inaano na niya, lahat sa panghuhula. Yun po ang pagkakamali. Kaya mula nun, hindi magandang nangyari sa akin at siguro alam niyo naman po kasi ng time na lagi ko yung pumpingin na prayer sa inyo na yung Pilipinong yun na sinasabi sa akin na manghuhula daw siya, tapos nalaman ko mangkukulam daw siya. Yung mga gano'n na po na parang nabalot na ako ng hindi magandang Kaya talaga maging sensitive tayo bilang tagasunod ni Yesu Cristo. Talagang si Jesus Christ lang talaga ang powerful sa lahat. Kaya walang imposible talaga. Kaya pinayagan ako ni God, ni Jesus na umalis doon. Nag-pray po ako doon kasi iba na yung nararamdaman ko. Kaya sabi ko, God, kahit na ang sitwasyon namin, asawa ko may trabaho siya pero in and out. Tapos yung anak ko walang trabaho. Tapos may mga kahit pa paano, may mga babayaran kami. Pero dahil nga hiningi ko kay God, kung ikaw ang naglagay nito dito, kaya hindi ko nagampanan kung ano yung purpose ko dito. Yung pala yun, may ganun tao na haharapin ako, pero hindi ko napansin. Kundi sa pakikisama lang, para ay mabuti, mabait, kaya hindi ko talagang yung totoong mabuti or hindi ko nagampanan talaga yon. Hindi ko nailigtas yung taong yun, yung kaluluwa niya. Bagkus, ko pa siya, pinayagan ko pa siya na gawin yon dahil sa akin na nagpapahula. Hindi naman ako nagpapahula, pusa lang niya akong hinuhulaan. Pero yung mental ko, unti-unti na palang nasisira. Kaya yun, namingi ako ng tawad kay God dahil hindi ko nagampanan yung purpose ko doon. At saka, yun, tapos namingi ako ng tawad. Tapos nagpaalam na ako sa kanya na, God, alisin mo na ako doon. Inalis ako ni God doon. Kahit na alam kong mahirap dahil napakadali ng trabaho doon, pero inayawan ko dahil nga doon sa hindi ko kinaya. Yung spiritual na nandito sa akin, yung banal na espiritu, parang kahit yung banal na espiritu sa akin na tumutulong sa akin araw-araw, na niya ako talaga na umalis na. Kaya yun, nagtiwala lang pa ako kay God
sa pagtitiwala ko po yun. Yung works and wonders na ginawa niya sa akin, hindi po, grabe talaga. Kasi po, nung umalis ako doon, nagtiwala ako kay God. Kahit ganun kalit ang pagtitiwala ko sa Kanya, yun nga po, yun yung sinasabi ni God. Kaya pala po, yun yung iniwan sa atin, yung buto ng mustasa. Kasi, yung talagang yung faith talaga natin, doon nasusukat kung gaano tayo katiwala kay God, kung gaano natin pangahawakan ng pangalan ni Jesus na hindi tayo pababayaan. Yun po yun, yung naranasan ko po yun dahil nung umalis ako doon, imagine po, umalis ako doon sa sa trabaho yun na walang kasiguraduhan, pero pinagtiwala ko ako kay God na, God, ikaw nang bahala sa finances, sa pang-araw-araw. At kasi may edad na po ako, mahirap na daw makahanap ng trabaho dito sa Japan. Nakatanggap po ako ng 8 months na monthly yun. Nakakatanggap ako na hindi po ako nagtatrabaho pero nakakatanggap ako. Sinagot niya yung finances namin talaga. At salamat doon. Tapos, syempre pa hindi naman po dahil na sinagot, nakakatanggap ako ng pera kailangan pa rin pupunta rin po ako dun sa opisina nung government na yon na kailangan pa rin maghanap ng trabaho. Pero every time na maghahanap ako ng trabaho, walang hatid sundo, may mga dahilan po. Kaya pinapayagan akong i-extend. Kasi po, nung time na din po yun, nag-aalaga ako ng apo ko. At alam ni God na hindi ako pa pwedeng magtrabaho. Tinutulungan ko pa yung anak ko kasi yung asawa lang niya po ang nagtatrabaho. Yung anak ko naghahanap, nasa sitwasyon pa rin po siya noong time na yun ng anxiety, stress, depression, yung mga ganun po. Kaya tinutulungan ko siya. Alam ni God kung ano yung panalangin ko. Talagang lahat po yun ay tinugon niya. Hanggang sa matapos na yung 8 months at nakapagtrabaho na rin po yung anak ko. Before yun, na-aksidente yung asawa ko na dapat ay aalis kami dito, lilipat kami ng ibang lugar. Pero dahil nag-pray ako, God, ikaw po, kayo po ang nakakaalam kung ano magiging sitwasyon namin doon sa lilipatan namin. Alam niyo po kung anong. Nag-pray po ako doon. Pero hindi ko po na, God, ito po bang pagka-aksidente ng asawa ko sa motor, ito po ba yung patunay na huwag kaming umalis dito sa lugar na to? Alam niyo po, yun nga, dahil nga sa na-aksidente ng asawa ko, hindi po kami nakaalis, nakalipat ng ibang dahil nga po, may purpose talaga si God. Dahil andito ang trabaho ko. Nung matapos na po yung yung doon sa government, yung tulong ng government po, alam niyo po, agad-agad nakakuha ako ng trabaho na may hatid sundo. At talaga, as of now, nagtatrabaho pa ako ngayon doon. Kaya salamat dahil hindi niya ako pinabayaan. At saka talagang tiningnan niya yung faith ko. Kasi every time na magpe-pray po ako kay God, sabi ko, tulungan niyo ako, ganyan-ganyan. Pero mamaya yung nag-worry na naman ako, may bubulong po yan sa akin. Ano ka ba? Nag-pray ka na, tapos ayan ka na naman nag-worry. Asan yung pagtitiwala mo kay God? At din po talagang pinapasalamat ko dahil ang banal na espiritu, lagi akong pinagsasabihan ng ganyan. Every time na mag-pray ako, nag-aalala pa rin ako. Kaya sabi ko salamat dahil andyan si banal na espiritu. Yung po, doon po ako nakatingin yung pagpapaalala niya sa akin na, ano ka ba? Asan ba yung faith mo? Nag-pray ka na, tapos nag-aalala ka pa. Sabi ko, salamat dahil talagang tinuturuan mo ko kung paano ako magtiwala kay God. Kaya nga po yung mga works and wonders sa akin ni God, maliit man yan. Hindi, para sa akin po napakalaki dahil yung pang-araw-araw po ako nakatingin Hindi ko na po tinitingnan yung bukas kasi nakasulat na po sa Biblia. Hindi ko po alam yung kung anong verse, kung saan pero wag daw ako mag-alala. Yun po yung pinangaawakan ko na wag ako mag-alala ng bukas dahil ang bukas ay hindi na, yung pag-aalala ay hindi nakakadagdag ng
buhay. Kaya yun po pinahawak. Kaya nagpapasalamat ako kay God at binigay niya sa atin ang kanyang banal na anak na si Jesus Cristo dahil siya yung Holy Spirit niya ang nag-guide sa atin. Grabe talaga. Kaya yung anak ko na bigyan ng license sa pagdadrive ng truck, alam ko po yun ay binigay ni God sa amin talaga. Dahil sa pagpipray ko po, dahil sa banal na espiritu, na alam niya, na nakita niya, nagkaliit man ang aking yung gano'n man kalit ang aking pagtitiwala kay God. Yung nagtitiwala ko, pero yung may worry, yun yung laging pinapaalala sa akin ni God. Sa pagpipray ko, kailangan talaga walang ibigay mo na talaga, walang pag-aalala. Kasi God lang nakakakita ng ating puso. Siya lang nakakaalam. Kaya yun po yung aking works and wonders sa araw-araw ng aking buhay. At nagpapasalamat ako dahil din sa ganitong araw-araw nating devotional na i-adapt ko, na i-ano ko dahil sa mga kasamahan ko sa trabaho, napapakita ko na mayroon totoong Diyos na dapat natin pagkatiwalaan. At lagi din namin napapag-usapan ang tungkol sa mga salita ng Diyos. At eto po, yun po, dahil nga po sa pangalan ni Jesus Cristo, sa pag-rebuke natin sa mga, dapat alam natin kung ano yung gawa ni God o gawa ng kaaway. Dapat maging sensitive tayo. Hindi lahat, sabi nga po, hindi lahat ng is maganda, katulad ng babaeng yun na sinasabi niya na itong sinisigaw niya, itong lingkod na ito ay mga lingkod ng Diyos, nakataatasan Diyos. Pero alam naman ni Pablo na hindi ito nanggagaling sa Diyos. Kaya inirebuke niya yun. Tama man yung sinasabi niya, pero hindi yun nagmumula sa Diyos. Yan lang po, at ito po ang kailangan natin i-apply sa ating mga sarili, sa ating buhay, na kung ano man yung mga naririnig nyong boses or tinig sa buhay nyo, na alam nyong mabuti o totoo, pero hindi ba nababagay sa buhay natin or nababagay sa atin. Kaya hilingin natin sa banal na espiritu ang pagkilala. Ang katotohanan sinabi mula sa maling pinagmulan ay maaari pa rin humantong sa pagkaalipin. Katulad ko nga po, di ba? Yung nangyari sa akin na yung banal na espiritu na mali na pala. Naging alipin ako ng taong yun. Na pinaniwalaan ko na, ganon. Yung pakikisama ko sa kanya. Kaya mali talaga. Kaya maging tayo, hilingin natin sa banal na espiritu na bigyan tayo ng pagkaunawa kung ano yung mga naririnig natin, nakikita natin para kung ito ay galing kay God or galing sa kaaway, na-rebuke natin. At gamitin natin yung authority natin kay Kristo para patahimikin ang mga kasinungalingan at pag-aabala ng kaaway. Kasi si God, ang pangalan ni Jesus lang po ang napaka-powerful sa anumang bagay. Kaya gamitin natin ang pangalan ni Jesus sa anumang bagay na alam natin mga kasinungalingan at mga panggugulo sa atin ng kaaway. Yun lang po, at naway na unawaan niyo po ang aking exhort po, ang aking pag-deliver ng banal na salita ng Diyos. Ito po ay tinatas ko na po ito para kay God, at maraming pong salamat, at naway pumasok sa puso niyo po ang ating napag-usapan ngayon, ang ating napag-aralan about sa banal na espiritu po. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen po. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang presensya ng Panginoon at banal na espiritu, at lalo na sa paggamit niya sa ating kapatid na sis Ana. Wow! Full of confident. Parang kailan lang. Nakakatuwa talagang pagkilos ng banal na espiritu sa buhay natin. Parang kailan lang, sabi ko, Ate Ana, ikaw mag-exhort. Alam niyo po, halos high blood. Halos sumpungin ng high blood. Halos atakehin sa puso.
At talagang hindi natuloy na siya ang nag-share kasi nga talagang masama na ang pakiramdam niya. Masakit na yung kanyang ulo. At iba na talagang pakiramdam. Pero ngayon, nakita natin kung paano kumilos ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. That's one of the proof of works and wonders of God sa buhay ng bawat isa. Kung paano kumilos ang Panginoon sa atin. Kaya congratulations. Thank you sa iyong first step, a courage of leap of faith. And yun na nga po, yung first step na you took a first step nung Doulos for Christ anniversary. Baba mo pa po, Ate Ana, yung iyong camera. Yan. Ayun. Kanina ko pa gustong sabihin, kaya lang ayoko mawala yung momentum. Grabe yung fire na habang nagsishare. Kaya lang, ayun. Di bale ng hindi gaanong kita. Importante yung boses na didinig. Amen po. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Thank you for joining us to really learn the Word of God today. Bigyan ko lang po ng karagdagan 3 puntos. Yung highlight ko lang yung sinabi ni Ate Ana na kailangan daw natin magkaroon talaga ng discernment. Bakit po? Kasi basahin po natin dito. Umpisahan ko pong basahin sa verse 16 para medyo may background tayo. As we were going to the place, Acts chapter 16, verse 16 to 18. As we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of divination and brought her owners much gain by fortune telling. So magaling siya, 17, she followed Paul and us, crying out. Malakas ang boses, sumisigaw talaga. These men are servants of the Most High God, who proclaim to you the way of salvation. Tanong ko lang, masama ba yung sinasabi niya? Diba hindi naman? Habang naglalakad, parang nag-a-announce na nag-a-announce, parang nagpaparada na nag-a-announce na nag-a-announce. Behold, people of Jerusalem, halimbawa pa, Saan ba sila nandun? Okay, tignan natin alamin. Diba? People of this town. These men are the servants of the Most High God. Pinoproclaim niya, hindi naman masama yung sinasabi niya. Pero ano po ang sabi dito sa verse 18? And this, she kept doing for many days. Wow. Araw-araw kung saan sila magpunta, may taga-announce sila, may taga parang, anong tawag doon? Taga-anunsyo, Nagpro-proclaim. So, anong sabi ni Paul? Paul, having become greatly annoyed, asar na siya, parang nakakairita na tong babaeng ito. Although, tama naman yung sinasabi niya. We are really servant of God. Nakakairita na. Diba? Paulit-ulit. Ano po? So, na-discern niya that even the words that's coming out from her mouth is true. It really disturbs their work. Ano po? Kaya hindi lahat din minsan ng katotohanan, kahit totoo yung sinasabi mo, kapag nakakadistract ka naman, hindi na rin maganda. So, kailangan putulin. Even though, tama at totoo yung sinasabi mo. Because there's a right place and a right time to say it, to deliver it. May nagsasalita, batin ka ng batin. Di ba minsan nakakasira ng momentum, di ba? Pero, sometimes, kailangan din. Pag mahaba na po sinasabi ko, you have to bat me in. Kasi kung hindi ako matatapos. Kaya minsan sasabi ko, nasa na ba yung cue ko? Nasa na yung magbabat in sa akin, hindi na ako matatapos dito. Yun yung cue ko Di po ba? And it helped me a lot. Pero pag yung palagi na, di ba? It's annoying and it's distract. Nakaka-distract po talaga. Although it hurts to hear that, pero po, magkaroon tayo ng discernment. Spiritual discernment. Kasi minsan, alam nyo naman ang atake ng kaaway. Hindi yan magpapakita sa inyo ng nakakatakot. Di ba? Mga drawing ng demonyo, nakakatakot. Red eyes with, grabe, di po ba? Kaya takot na takot ang mga bata. Pero hindi sila takot
kapag may nag-offer ng candy at dadalhin sila sa ibang lugar. 'Di ba? Kaya nga sasabihin natin sa mga bata, do not entertain strangers. Kasi they can pretend na mababait, magandang intensyon, 'di po ba? Pero hindi nila alam Satan is using them already. Remember po nung sinabi niya na, "No, Jesus, I won't let you die. I rebuke you, Satan." Because Satan is behind him. Hindi po siya yun. You cannot hinder the plan of God in my life. I have to die. Kung hindi ako mamamatay, sinong magsisave sa inyo? That's the very purpose that I came here to earth. Diba? Para mamatay, para mabayaran ang kasalanan ninyo. And then, you don't want me to die. So, it's not him. It's not the disciple. It's Satan behind him. Kung tutusin sabihin ni Peter, bakit ako nire-rebuke? Sabihin niya, bakit ako nire-rebuke? Gusto ko lang naman na wag siyang mamatay because I care. The motives are pure. Diba? Maganda naman yun. Pero hindi niya alam, yung naglagay ng idea na yun sa isipan niya, ang kaaway, ang talunan. Di po ba? Pero nakita mo rin, isang bagay pa rin nakita ko dito. Ano po? Tuloy muna natin. So sabi niya, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her that very hour. So, nakikita po natin dito na nirebuke na din niya. Finally, no? After greatly annoying. Kasi nga, ilang araw na eh. Pero napansin niyo po yung waiting moment. Hindi po basta may nakita ka na, oy, ay, paki nga, ay, ganun. Diba? Kasi it also distract. And it can kill that person. Kasi hindi naman niya alam na mali yung ginagawa niya, diba? So, pwedeng yung motivation niya o yung pagiging fired up niya, mamatay, biglang maputol. Diba? Para mo siyang, lumalagablab, tapos binuhusan mo ng malamig na tubig. Hindi naman siya aware sa ginagawa niya. So, meron din pong tamang timing. Kapag fired up siya nag-share, don't cut it in the middle of it. Wag din po. Kahit na alam mo na, nakaka-distract na to, pero wag mo pa rin putulin. Halimbawa, out of topic, pero nag-share siya ng naramdaman niya, pagbigyan din natin. Malay mo, yun yung inalaw ni God, di ba? Na it's time para i-share niya yung nararamdaman niya. Minsan po, no, sa Doulos for Christ, it happened. So, nag-share po ako. Bigla siyang nag-butt-in. Shinare niya yung testimony niya. But, I have to let her speak. Bakit po? Kasi, yun yung time, sabi niya, in-overcome niya yung fear niya eh. And it's a good thing. Although it distracts us, kung ikaw ay nasa momentum ka, tapos na-distract ka, mawawala ka sa topic mo, di ba? Parang, ano na nga ba? Sana nga po ba tayo natigil? Di po ba may ganun tayo? Sana nga ako sana nga tayo, tuloy natin po, di ba? Parang, sana nga, nakaka-distract talaga. But then, you need to wait. There's a proper time. Nung time na yon, nagkaroon siya ng courage. Binurse out niya, inopen up niya sa amin yung buhay niya, karanasan niya, weakness niya, sitwasyon niya. Okay lang yun. Okay lang po yun. And then after that, sasabihin mo na lang na, salamat. Appreciate it always. Ano po? Kasi, hindi po madali na mag-open up. Noong mga time na hindi pa kami live. Wala pang live noon. So, okay lang nag-open up siya. And then, appreciate it. And then, talagang inote mo na yan. Isasama mo na yan sa prayer. And then, wag mo na pong ituloy-tuloy. Sabi mo, sige po, after ng ipag-pray natin yan, pag-usapan natin. After na exhortation. Hindi po ba? So, magkaroon din po tayo ng discernment at spiritual boldness. How to cut, maging authoritative tayo. Pero sa tamang oras, tamang pagkakataon. Kailangan din natin na yan magkaroon tayo ng tamang, delayed action. Delayed action. Pero okay lang. Napagbigyan naman natin yung kapatid natin, natulungan naman natin. Pero, with the proper discernment,
galing sa Panginoon. Amen? And another thing po na makikita natin dito is, I command you in the name of Jesus. There's no other way that we can cast away, rebuke, stop, or cut, or anything na pwede natin gawin without the name of Jesus. Yes, we have the authority to do that, but hindi galing sa atin. Yung example ni Ate Ana, ano po, sa kanya, yung nangyari sa kanya na matagal din natin pinag-pray, and it leads her to, ano po, siyang umalis. Kasi siya na ang naapektuhan. Maging sa panaginip, maging sa kaba, maging sa sitwasyon sa nangyayari sa kanila, na re-relate na niya na parang, hala, totoo kaya yung sinabi niya? Parang, kasi, sinabihan siya na hindi naman siya nagpapahula. Sinasabihan siya palagi, uy, alam mo, nakita kita sa panaginip ko, or ganyan, maghihirap kayo, alam niyo po yung paulit-ulit na sinasabi sa'yo, kahit nare-rebuke mo na hindi ka naniniwala. It hurts your spiritual, life. Ano po? Kasi yan, paulit-ulit yan sa iyong isipan, na kahit ayaw mong tanggapin, talagang nandyan. Ano po? Papaalala, maaalala mo at maaalala. Kaya, naapektuhan po siya. Naapektuhan siya nun. Ano po? Kaya nga, the best thing doon is, kung hindi niya madala, kaya nga nag-pray siya, God, sorry. I know you put me here for a purpose, pero hindi ako ang naging dahilan para makatulong sa kanya. Kasi sa kanya nag-o-open, kalalaking tao, nag-o-open sa babae, tapos puro ganyan pa. Hindi po ba ang sinasabi? Si Ate Ana naman, noong mga time na yon, totoo nga may mga nagkakaroon siya ng problema. Diba? Sabi niya, ano ba yan? Tapos hindi niya na-review kasi nga ang sinabi ng tao, may depression siya. So, naging natuto siyang makisama. Pinakisamahan niya tuloy kasi nga may depression. 'Di ba? Di ba parang hirap ang hirap i-rebuke ng isang taong may depression kasi alam mo nang may depression, maingat ka sa salitang gagamitin mo. Napakatalino po Talagang kaaway matalino. Hindi po ba? Gagamitin niya yung weak para maa-attract ka na tulungan. Hindi mo talaga masusupil ka agad. 'Di ba? Sabi ko nga sa kanya, noon, rebuke mo. Sabihin mo. Kaya lang hindi niya nga masabi kasi nga, may depression. Paano pag nirebuke niya at doon pa sinumpong, doon pa, diba? So, ganun yung feeling ni Ate Ana, na hindi niya napapansin ka sa sobrang care niya, kahit pinagpipray niya, pero apektado na siya. Sabihin niya, alam mo yung asawa mo ganito, yung ganito, ganyan. May mga sitwasyon na parang oo nga, para makakapag-isip ka ng ganon. Kasi si Satan yan nakikita niya yung sitwasyon, di ba? Talagang naapektuhan talaga siya. Mapapansin mo ang bukang bibig niya lagi iyon. So, it started to get in. Bumababa na hindi lang sa isip, bumababa na sa puso niya. Di ba? At hindi niya nire-rebuke ng harapan. Although we are rebuking in prayer, pero hindi niya ma-rebuke harapan. Dahil umiiral pa rin yung awa. Imagine nyo, sasabihin niya, depressed na nga yun, tapos nag-aalaga pa sa may sakit. So, lalo mong mauunawaan na, ay, nako, talagang kawawa tong taong ito. Siya pa yung nag-aalaga sa ate niya. Diba, yung parang, paano ko ikakat ito na ganun? Parang tuloy, binibigyan niya ng time na, sige, mag-open ka pa para mailabas mo yung mga bigat sa puso mo. Hindi niya alam na a-absorb niya yung basura. Kaya dumating na siya sa point na naapektuhan na siya. Hindi niya na kinausap. So, yung para sa kanya, lumayo siya. Kaso, masama din ng lumabas na yung tunay na kulay. Sinisiraan na siya. Patago, patalikod, mga ganon. So, nakita niya na, mali pala, dapat pala noon pa. Ni-review ko na. So, lumaki na. Ang naging reaksyon niya nun is, wag ko na lang kausapin para wala akong marinig at hindi ko rin siya ma-review, hindi rin siya maging dahilan para mag-cause ng anumang problema sa buhay o kalusugan ng taong yon. Pero ginamit din yun ng kaaway.
ayan na, nag-start na. Di po ba? Kaya, ang pangit na po, kaya, umpisa pa lang talaga, do not give Satan a foothold. Kahit kunti lang po talaga. Dahil yan, pag binigay mo yung kuko mo, yung sunod, ato na, una, dulo lang, sunod, mamaya, kutkot ka ng kutkot ng kuko, mamaya, lalahatin mo na. Mamaya, pati yung gilid na, ganun ka na ng ganun, mga dead cells dyan. O mamaya, ato na, lahat na. O, dati nun, ganun ka lang ng ganun. Ngayon, ganun na. O, hanggang buong katawan mo na kukunin niya. That's the style ng kaaway. Ayan po. So, Yun nga po. Ay, sige po. Lumabas po na huli, ako na yung mangkukulang. Ako na yung naglalagay ng na nagpe-pray dun sa mga inumin niya. Talagang inaano niya. Kasi, di ba, taglamig yun. Naglalagay po siya sa heater, sa ibabaw ng heater ng juice niya. Dun ako, naglagay ako ng kamay ko kasi malamig nga, nilagay ko. Tinapon niya po yung juice na yun at sinabi dun sa leader na baka may tinag-pray ko siya na kung ano. Yun na po ako na po yung lumalabas na masama. Pero God knows na. Yun lang po. Amen, amen. Grabe, Imagine yun, nag-heater ka lang, lalagay ka lang ng kamay. Pag gawain mo talaga, yun ang lalabas sa bibig mo, no? So, hindi siya makakapag-isip na mabuti sa kapwa niya. Anong inisip niya? Naku, pinagpipray niya yung aking inumin. Hindi ninyong orasyonan. Baka nire-rebuke ako sa pamamagitan ng pagpanalangin sa iinumin ko. Imagine mo yun, tatapon mo na lang. Dahil lang doon. Amen. Pero sabi nga po, ang last verse natin, Mark chapter 1 verse 25 to 26, sabi po dito, Jesus rebuked him saying, "Be silent and come out of him." Napaka grabe yung faith talaga ni Jesus Christ. Yung tiwala niya kay God na ano man ang sabihin niya, alam niyang ibibigay ng Diyos. Pero nung siya naman, tinuturuan din niya tayo, in my name. Just ask in my name. Di po ba? At yun ang natutunan ng mga disipulo. In Jesus' name, come out. Oh, grabe, po? Sana po, tayo din, magkaroon din tayo ng ganong katinding pananampalataya na spirit of fear, layas, sa pangalan ni Jesus. Unahin mo na nga, in Jesus' name, kasi yung mga disipulo, nung nagpapaalis din, sabi nung mga tao nung dumating si Jesus, Guro, ano ba tong mga disipulo mo? Kanina pa nila pinagpipray, hindi nila manggawang mapaalis yung demonyo. Diba? Sabi ni Jesus, hanggang kailan ko kayo tuturuan? Hanggang kailan ko kayo sasamahan? You of little faith. Ouch. Diba? Ibig sabihin, my faith. My faith, you of little faith. My faith, kaya lang talaga, kailangan nating mamatay sa sarili natin. Kasi, kukunti na nga lang yung faith natin, buhay na buhay pa yung doubt natin, buhay na buhay pa rin yung, nating expectation na, kaya, pag hindi, pag di yan gumaling, hindi ko pa panahon, hindi pa ito yung oras para pagalingin siya. Yun yung sasabihin natin. O kaya naman, parang ang dami nang nasa isipan natin, nasa puso. 'Di ba? Yun na yung, natin. Okay lang, basta papanalangin ko siya. Na kay God na, si God na ang bahala. God's will, kung gagaling siya o hindi. Pero wala talaga yung 100% desire natin na gumaling, na magpalayas dyan sa kaaway na yan, na nanggugulo, di po ba ino-oppress yung taong ito? Di ba? Dapat yung, kasi sabi nga just a mustard seed is enough. Enough, pero walang doubt. Po? Sige, yung mustard seed na yan, it has to die, and then it will grow up. Kailangang ibaon para malaking puno. So, ganun din ang faith natin, kahit gaano man yung kaliit, but invest it 100% in Jesus' name. Po? At tunay na makikita natin ang pagkilos at resulta nito. Amen po. To God be all the glory. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo'y manalangin sa umagang ito.
Tingnan natin ang ating kapatid na nanonood. Nakaganon ako, ano, tinanggal yung, lalong lumalala yung aking mata, kagagamit ko ng Ay, si pala, si Sis Cathy. Si Sis Cathy pala ang kasama natin sa live. Ayan. Amen. Tayo po ay manalangin. In Jesus' name, we pray right now, O Lord, na kung ano man po ang natutunan namin, write it in the tablet of our hearts. Ilagay niyo po ito sa aming mga puso't isipan, Panginoon, upang kami magkaroon ng tunay na paniniwala at alisin namin ang mga doubt na ito sa inyo. We trusted in you when we prayed the acceptance of prayer, na manalangin lang kami, maniwala lang kami, saved na kami. Pinatawad mo na ang aming mga kasalanan. God, give us that kind of faith also when we pray, when we claim what ours, when we rebuke the enemy, when we cast away all the fears and pain in our hearts, the spirit of unforgiveness, when we cast them away, give us the same spirit that rise up Jesus, O God. Kung sino yung espiritu na ginamit mo, kung anong espiritu ang ginamit mo, na bumuhay kay Jesucristo, naway yun din, Panginoon, ang tunay na maranasan namin. Yun din ang tunay, sa Kanya rin kami tunay na magdepend. So that we can invest that faith, that mustard-like faith, O God, na meron kami. Napakaliit daw po, pero sapat na. Ang kailangan lang po, alam namin kung kanino namin ito i-invest. Alam namin na tama ang pinag-i-investehan namin. Sa Kanya namin nilalagak ang aming pananampalataya. Tama, Panginoon. Kung sino, kanino, kailan. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa aming morning devo, O Lord. Na tunay nga po, nagkakaroon kami ng time to pray, nagkakaroon kami ng time to read your word, nagkakaroon kami ng chance to help others, sharing, encouraging others, O God. Sa pag-share nila, Panginoon, ng live, pag-share, Panginoon, ng pag-i-invite, it's enough, O Lord, na nagagawa nila yung part nila. And I know you will honor their works, O God, and they will experience your works and wonders too. Maraming salamat, Panginoon, sa katuruan ngayon. Although it's full of boldness, O God, it requires boldness. It requires faith, O God, 100% trust in you, O Lord. Turuan niyo po kami, Panginoon, O Lord, na magkaroon ng tunay na discernment, O God. Tunay na lakas, the boldness that we need to rebuke them, to trust in you by faith, O Lord. And give us also, O God, ng puso, Panginoon, ng espiritu, Panginoon, of waiting. Tamang pagkakataon, Panginoon, with the boldness, O God, from you, O Lord. Upang walang sino man na kahit sila ay ginagamit ng kaaway, hindi pa rin namin sila maitutulak, hindi namin sila aayawan, hindi namin lang sila basta i-criticize, i-rebuke, but then we still also have the heart to save them. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to really exercise that spiritual discernment, O God. The spiritual boldness to stop them. And that compassion that we need, O God, to seek and save the lost. No matter what, in spite and despite, O God. Ano man ang sitwasyon, sino man sila, ano man ang sinasabi, still, our mission is to save them. To bring them back to you, O Lord. To snatch them away from Satan, from the fangs of the enemy. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na yun na makita namin sa kanila spiritually. Hindi yung sinasabi nila, hindi kung sino sila. Tama man ang sinasabi nila, give us the spiritual discernment, O God, so that it won't distract your work at kami pang maging instrumento nito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, mula sa mga hanggang sa oras na ito, mula sa mga panahon, Panginoon, na napaka-undiscipline namin. Hindi kami marunong magbasa ng sitwasyon, basta lang ng basta, pinakinggan yung bugso ng damdamin, although what we are hearing is right and or wrong, but still, give us the delayed action, O God, through discernment, through heart,
through compassion, O Lord, to seek and save them, the compassion that we need for them. We need to be focused, O God, so that your works will not be hindered. Your wonders, everyone will experience it, even those, O God, na nakakaabala, Panginoon. They too have the right, O God, to receive your word, yung chance na magbago at maramdaman ang pagmamahal mo at matanggap ang kapatawaran mo. Maraming salamat po sa buhay na aking mga kapatid ngayon, Panginoon. Whatever it is, the spiritual divination, O God, nagpapagamit ang mga tao sa paligid namin, na ginagamit laban sa amin, we rebuke it in the name of Jesus and give us, O Lord, the discernment. Kung sino sila, anuman sila, paano, Panginoon, sila puputulin at kung kailan namin sila patatahimikin o palalayasin. Sa pangalan ni Jesus, O Lord, I pray, O God, sa buhay na aking mga kapatiran, ni Sis Cathy, Panginoon, O Lord, that right choices of words and right timing, O God, upang mawala ito at hindi pa kami maging instrumento ng kaaway, kung hindi always an instrument of peace and happiness, Panginoon, sa buhay ng mga tao, of hope, of love, O God. In Jesus' name, O God. Ganun din po, Panginoon, kay Sweetie Mary, Panginoon, O God, kay Ate Lily, saan mo man po sila ihayo. Gagamitin mo sila, Panginoon. This spiritual discernment, O God. Ang mga delayed action namin, O God. And the boldness, O God, to speak the truth in love, to rebuke the enemy. Tunay nga po, ibibigay mo at ipapagamit mo ito sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ni Ate Ana na ginamit mo ngayon, Panginoon. At tunay nga po ng iyong salita ay tumimo sa aming mga puso, sa aming mga kaluluwa, at na-activate talaga, Panginoon, ang aming mga spiritual gifts, O God, sa umagang ito. Gamitin mo po ito, Panginoon, for your honor and glory. Ganon din po, Panginoon, kay Brother Paz, kay Ate Ging, kay Sis Eden, Panginoon. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Tunay nga po na ang pagkilos mo ay nakikita sa aming mga buhay. You work in us different ways, O God. Subalit, alam namin, tunay na ikaw ang kumikilos, tunay na ang pangalan mong napaparangalan, tunay na ang pangalan mo, ang pagkilos mo ang nakikita ng mga tao through them, O Lord, through us. Maraming salamat sa buhay ni Sis Maridel, Sis Rhea, Panginoon, ni Chang Emily, O Lord, hallelujah, purihin ka. Tunay nga po, Panginoon, na ang kabutihan mo, kapangyarihan mo, kung gaano ka kabait, kung gaano ka katapang, kung gaano ka kabold, strict, lahat ito nararanasan namin, Panginoon. At nawa po, Panginoon, mabalance din namin ito sa aming buhay, Panginoon, at magamit namin ito sa amin at sa ibang tao, Panginoon. Ganon din po sa buhay ni Sis Maricar, Panginoon, ni Sis Karen, maging sa aking buhay na rin po, Panginoon. Patuloy niyo po kami, Panginoon, na patatagin from the mustard seed, O God. Napakaliit. Seed like faith, O God. Sapat na, Panginoon. Alisin mo lang po sa amin ang takot. Alisin mo po sa amin, O God, ang hiya, that pride, O God. Alisin mo, Panginoon, ang pangamba, mga doubt na ito, Panginoon, ungratefulness, O God. Alisin niyo po lahat ng mga hadlang na ito. Alisin niyo po, Panginoon, spiritual blindness namin, Panginoon, upang makita namin ang pagkilos mo sa aming mga buhay. This courage, O God, ang courage na kailangan namin, ang faith na kailangan namin to really speak boldly, speak the truth in love, and cast away the evil spirit and all his works, evil scheme. In your name, O God, in your name, I know your name has power. Thank you so much. And your name has different purpose, O God, in every detailed needs that we have, O God, in our lives. Maraming salamat po. Maging sa kapatiran na wala dito, Panginoon. Hallelujah. Thank you so much din po kay Sis Mais, kay Nanay Lolita, kay Sis Abby, Panginoon. Use this family, O God. Bind them, O God, maging sa pag-uwi nila, Panginoon, pag-uwi niya, Panginoon. Gamitin mo siya, Panginoon, na mag-proclaim, O God, ng iyong salita and be used in her family, O God. Ganon din po, Panginoon, kay Mimi G, mga kapatiran namin na hindi nakarating, Panginoon, at hindi man pumapasok, nagbabackread, Panginoon, or nanunood lang sa live, Panginoon. God,
Let your Spirit flows in them, O God, while they're listening, while they're watching, O God. Ano man ang kanilang ginagawa, walang makakahadlang sa pagrema mo ng iyong salita. Pakipag-usap mo sa kanila. In Jesus' name, O God. Your purpose will prevail. Kung anong plano mo, yon ang magaganap. At bago pa matapos, Panginoon, ang aming mga devotion, ang aming Devo, O God, na topic namin na ito, na Works and Wonders, tunay nga po, na pinapakita mo sa amin ang pagkilos mo sa buhay ng mga kapatiran. Maraming salamat. Your word is really true, alive, O God, sa aming mga buhay. Maraming salamat sa pagpaparana sa amin, hindi lamang sa pakikinig, pagbabasa, tunay nga pong nararanasan namin ito. And we want to give back all the glory to you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Parang may pumasok, hindi lang si Mais. Si Ma'am Joy, ayan. Tama ba? Oo. Labot. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Ma'am Joy, O God, na patuloy mong ginagamit, patuloy mong pinalalago, patuloy mo, Panginoon, na pinalalalim ang intimate relationship niya sa inyo, na anytime she can enter into your presence, O God. Walang lugar, walang physical illness, O God, na pwedeng maging hadlang, Panginoon. Hindi ang sitwasyon, hindi ang pinansyal, O God. Wala ang lahat ng ito. Your plan will succeed in her life and the people around her, O God. She's a sweet aroma, Panginoon. She's the small light, O God. A little Jesus, O God, saan man siya magtungo. And the word that will come out to her mouth, O God, use that, O Lord, to proclaim your glory. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, Ama, sa umagang ito. Hallelujah. Amen po. Maraming salamat, mga kapatid, sa oras at sa prayer. I know you're silently praying. I know you have the desires in your mind. Even it's groaning. It really helps a lot. It really works in spiritual realms. Oh, hindi man natin yan na i-voice out. Ano po? Naisip, naramdaman. Ano po? Only God can hear and feel that. Alam na po ng Panginoon yan. Sabi nga, kahit di mo pa na ilalabas sa bibig mo, alam na niya yan. So, don't entertain also negativity kasi alam din niya ni God. Hindi lang po yung hiling, hindi lang request, hindi lang panalangin. Alam din niya yung mga negative thoughts na meron tayo. So, rebuke it in Jesus' name. Layas taning. I don't need your opinion. Di po ba? Naipag-pray po ba si Sis Maria? Nalaglag ka ba kanina? Nandito ka na? Nakalimutan ko na po. Amen? So, salamat. Salamat po. Alam niyo po, isang milagro din yan. Yung panalangin ng ina. Now, lagi po natin pinapanalangin si Achilles, di ba? Thank you so much sa effort po ng mga nanalangin. Inagawan ko na si Maria. Sige, ikaw na, Maria, mag-share. Amen. Oo nga po. Pasasalamat po sa prayers po ng lahat na yun po dati talagang napakalungkot ng puso ko talaga noong high school, junior high school pa nga ako, tsuga ko. Kasi halos hindi niya napasukan ang second year. And Tochude din nung first year, hindi po siya nagpapasok. Tapos minsan may time na nakakita ako ng mga bata na bagong pasok, nandun dito sa convenience store, na pag nakikita ko, natatanaw ko, nalulungkot ako. Sabi ko, nasaan ang anak ko? Hindi nila kasama, wala sa school, alam na kundi naandito sa bahay. Nakakalungkot, na dudurog ang puso ko dahil nag-aalala ako sa future ng aking anak. So, talagang wala na akong magawa. Kaya sabi ko, wala, kundi ang pinakaano ko ay si God na lang talaga. Tapos hindi nga ako ng prayer palagi. And then noong bago siya mag-graduate, doon siya parang nagising siya. Sabi niya, dapat pala talaga nag-aral ako. And then nag-unti-unti na siya ng third year, naggambaro siya ng third year bago siya makagraduate. Although hirap siya sa kanji dahil ang tawag dyan,
naligwit nga yung kanyang pag-aaral dahil nga sa ka-absent niya. Pero simula po noon hanggang nitong senior high school na, Kokose, grabe, dahil sa panalangin po, talagang unti-unti, ang dami pong nagbago sa aking anak. Talagang siya na po ang kumusang nagigising, nauna pa sa akin gumising. Tapos ang dami pa niyang mga napapansin na bagay na, Ayan na. mga bagay na ganito pala yun para akong ang laya-laya ko. Ang gustong-gusto ko yung pag-aaral niya, sabi niya ganon. Tapos pinapagmalaki na sa akin, na ito yung grade ko, mataas din daw ang tense niya sa English. And then, yung sa mathematics, magaling din siya eh. Sabi ko, binibiro pa nga niya ako, sabi niya, kaya mo to? Sabi ko, syempre hindi, dahil hindi naman ako nag-aral. Sabi ko, ganun, hanggang second year high school lang ako, hate na hate ko pa naman ang mathematics. And then, yun na, hanggang ngayon, ang pagbabago niya, nahuli, marunong na rin siya maglinis sa sarili niya, na dati, lagi kong, kasi mga bata nga, hindi pa marunong. Hanggang doon, nakikita ko na talagang kusa na siya ding naglilinis ng katawan sa, kasi pagbata, wala yung interest sa sa katawan. Ngayon, alam na niya, marunong na siya, marunong nang gumising ng umaaga, tapos talagang masigasig, ibang-iba, kaya malaking pasasalamat sa Panginoon na ang anak ko ay talagang iginagayad niya, and talagang naniniwala ako na from the start na ipinanganak mo ang anak mo at ipinalangin mo sa Panginoon na, Lord, ang anak ko ay nasa sayo. Hallelujah. Na, Lord, ang anak kong ito, nasa iyo na to, dedicated ko sa iyo. Pinalangin ko talaga po yun nung siya pinanganak pa, na ang anak ko ay sa iyo at siya po ay basbasan ninyo at ang magandang future niya ay nasa sayo. Samahan niyo po ang anak ko hanggang sa paglaki niya at magandang future. Ganun po ang aking pinanalangin sa aking mga anak. At kaya naniniwala po ako sa kabutihan ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon at sa mga prayers po ng mga kapatid, sila Tilly at Jen, tsaka sila Karen and si Cathy. Salamat sa mga prayers, and patuloy po tayo mag-pray sa ating isa't isa dahil naniniwala po tayo sa kabutihan ng ating Panginoon. Yun po ang aking isa sa testimony ko po. Maraming salamat. Amen and amen po. Amen. Praise God. Talagang i-rebuke lang natin yan. I-rebuke lang natin. Alam niyo po, medyo segue lang ako, sa lang ni Sis Maria. Napakahalaga po talaga na may dedication tayo. Amen. Dedication sa mga bata. Alam niyo po kasi, amen, ayan na yung cue ko. Nagbukas na ng camera. Igilagay na. Yan yung natin, Q ang nasa isip ko, Q. Yan po yung natin, ang dapat na gawin natin mga nanay, mga tatay. Dedicate your children. Amen. Yun yung kasi kung yung dineclare mo, inoffer mo sila kay God, ano man ang pagdaanan nila, walang po yun. Katulad ng nangyari kay Achilles, di ba? Ang dami din pinagdaanan ni Achilles. Pero tingnan mo ngayon, kung anong dineclare mo ng umpisa, yun ang magaganap. Yung iba, matagal bago nakapag-asawa na, bago na tanggap, di ba? Yung iba naman, basta may process, pero imposibleng hindi nila makamit yan. Kung paano si Samuel inoffer sa Panginoon, ganun din tayo. Kung paano si Jesus dinedicate, ganun din po tayo. Amen? Kaya maraming salamat. Ngayon, umaani na si Sis Maria. Yung dati, umiiyak siya noon. God, durog ang puso ko. Dahil nakita ko yung anak ngayon hindi. God, salamat. Umiiyak pa rin, no? Salamat. God ngayon, pinakikita sa... Tapos ang isa pa, may add ko lang. Nagugulat na lang ako, sabi niya, bakit, parang di ba dati nung nandito kay Ate Lily, sabi niya, bakit wala si Gigi? Hindi, akin niya pala sinabi. Sabi niya, nasaan si Gigi? Sabi niya, bakit parang hindi na siya nag-church? Ganon. Sabi niya, hindi marinig si church. Sabi ko, marunong na, alam na. Tapos Amen. Oo, tapos nung isang araw, last week yata yun,
Sabi niya, ma'am, may nakita akong mga nag-gym, gospel ang gamit niya. Sabi ko, o, diba? Sabi ko ganyan sa kanya. Gospel song, ano po? Gospel song. Sabi ko, talagang may naitanim. Sabi ko, salamat sa Panginoon talaga dahil nataniman. Amen. Tapos, sabi pa niya, tapos itong last Thursday ba? Friday. Sabi niya, ma, handaan mo na ako ng damit ko. Handaan pa ng pangbahay. Tapos, tsaka pang church. Church na damit. Naisip-isip ko, sabi ko talaga, push na. Ako huwag ka yung magpapakiyak na dahil dyan sa game na yan, and I rebuke ng iyak pa yung game na yan. I believe na nire-receive ko yung game na yan sa aking panganay na kay Aki. Pero mo nagpaalam siya na bigyan mo ng bahay na pupunta ako sa aking ama. Bigyan mo akong pambahay and bigyan mo akong pang church na damit. Sabi wow, talagang naiiba na to. Praise God, praise God. Ayun, yan yung nakikita ko sa kanya nakikinig siya, kagaya kahapon. Pag kami nagugulat siya, napapatingin sa akin sa message ni Pastor Takahashi. Thanks God talaga, hipuin talaga ng Panginoon ng ating mga anak ang puso't isip at talagang dedicated na ang ating mga anak sa Panginoon. Amen, amen. Wag lang salamat, Sis Maria, all the praise and glory to God. Pero wag po tayo mga katulad ko, mga nanay na nataniman natin yung mga anak natin, pero meron talaga sila kasing sariling course sa buhay. Pwede din silang medyo may pagdadaanan muna bago sila bumalik. Pero wag po tayo mag-alala. Ang inilagay na natin sa kamay ng Panginoon, it will come to pass. Ayan na po si Pastor. It will come to pass. Amen. To God be the glory, Hall. Hallelujah. Amen, amen. Opo. Nandito po ako sa kina Pastor Team, bahay. Kasama ko si Pastor. Good morning po. At saka ang may bahay po ni Pastor Alex. May magandang umaga po. Dito sa Pilipinas, saan po sila? Japan. Nasa Japan. Oras po sa Japan. 1 hour advance lang po kami. 1 hour ahead. Morning po. Sa US, same time po. Gabi. Pero kung 7 dito, 7 p.m. sa kanila, Sister Mary Grace. Thank you po sa mensahe ni Ate Ana, ni Sister Ana. Amen, praise God. Narinig ko Tagumpay. Praise God. Tunay nga po, ang lakas, kaya po tayo nakakapag-exhort because of the Holy Spirit inside us, no? Yun ang nagpapalakas sa atin, no? At saka kanina naman yung kay Sister Nali, yung patotoo niya, yun ang sinasabi ni David na if you plant with sorrow with tears, no? If you sow with tears, you will reap with songs of joy. Kaya kumakanta ka ng kagalakan ngayon, Sister Nali, no? Sapagkat nagtanim ka, lumuluha, pero hindi ka nawala ng pag-asa, talagang aani po tayo ng may kagalakan, umaawit ng may kagalakan. Salamat po sa mensahe. Ito pong mensahe ngayon, ito po ay talagang paalala sa atin, no? Na ang spiritual battle or warfare ay totoo at present, andyan lagi, no? Hindi yan nawawala. Kagaya niyan, di ba? Sabi nga ang sabi ng babae, di ba? Pinupuro ito mga tao ng Diyos. These are man of God. Lagi niya sinasabi, ulit na sinasabi. Tama po si Sister Janet. Wala akong mali doon. Pero bakit naging annoyance? Bakit nag-create ng annoyance kay Paul? Bakit nagalit si Pablo? Because na-discern ni Pablo na hindi ito galing sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga may kasabihan tayo, too much attention will make a donkey think that he's a lion. Ibig sabihin, kapag puri ng puri ang tao, yung taong pinuri ng puri, nakakala siya na siya na ay isang dapat talaga magkaroon tayo ng discernment. Let us practice our discernment. So, dito po isang paalala sa atin na namumuhay tayo sa isang battleground. Namumuhay tayo sa digmaan talaga. No? Nandoon ang mga demonic influence. Ano po yung mga demonic influence? Marami po, no? Na hindi natin alam na andyan na pala yung addiction over something na hindi natin maiiwasang
maiiwanan, ginagawa na natin lagi, yun eh, no? Yung oppression, yung pang-aapi sa atin. Katulad itong babae, inaapi itong babae rito eh. Ginagamit siya, pinagkakapirahan siya ng amo niya kasi nakakapag-portal siya, nakakapurtel siya, no? Maling paniniwala, yun yung mga ano natin eh, battleground natin eh, no? Ito ay totoo, nangyayari. So, dapat hindi tayo maging ignorante sa mga kaparaanan ng kaaway. Dapat aware tayo. Yun ang sinasabi, practice discernment. Kung wala kang discernment, hingin mo sa Diyos ang discernment. At dito rin sinasabi sa atin dito, tinuturo sa atin dito, na ang authority ng name ni Jesus ay hindi lang para sa mga pastors, hindi lang para sa mga deacons, kundi para sa ating lahat na naniniwala. For all believers. Sapagkat itong mag-confront ng spiritual darkness, no? At magbigay tayo ng deliverance. Hindi lamang ito reserved para sa mga super apostles. Ika nga, sinasabi ni Pablo, hindi. Sapagkat ano ang pangako ng ating Panginoon sa Mark 16:17, no? Believers would cast out demons in His name. Ibig sabihin, tayo yun. Kung tayo ay naniniwala, makapagpalayas tayo ng mga demonyo sa pangalan niya. So, we are empowered, no, to pray. Maaari tayong makapanalangin sa ngalan ni Jesus, makapag-cast out tayo ng demons. Kaya yung ginawa ni Pablo na yun, no? I-exercise natin ang spiritual authority na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Dito po makikita natin na dahil sa habag ni Pablo, nahabag si Pablo dito, although sinasabing na-annoy siya, pero nagkaroon siya ng kahabagan doon sa babaeng yun. Kaya kinonfront niya, no? While Paul was annoyed, yung para siyang nainis, no? Annoyance. Pero yung action niya, yung kanyang pag-rebuke doon, ito po ay isang dahil po naudyukan ito sa malalim niyang compassion, kahabagan doon sa inapi, no? So tayo po, tinawag tayo na i-minister natin, ibigay natin yung kalayaan para doon sa mga taong na-discern natin, nakita natin na nakagapos sa kasalanan, na patuloy nakabound sa sin. So, kapag nakita natin yun, let us pray. Yung lagi kong naririnig kay Sister Janet na hindi alam ng husband niya, na nililihans niya na pala habang natutulog, no? I rebuke you in the name of Jesus. Yung mga ganon, gawin po natin yan. Pagka meron tayong pagkakataon, huwag natin palampasin, no? Hindi natin alam, yun na yung time na maaari natin silang i-free. Diba? So dito po, makikita natin, diba, nung ma-free na yung babae, diba? Nung ma-free na yung babae, nagalit ito yung naging dahilan kung bakit nakulong si Silas at si Pablo at tumawid sila doon sa kulungan at na-break yung chain, na natakot. Ito yung mga kaganapan na kung tutuloy mo, nagkaroon ng magandang resulta kasi na-save yung pamilya ng mga jail guards. Ito na yung umpisa, ito na yung catalyst, no? So, let us expect opposition sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Magkakaroon ng kasalungat. May sasalungat talaga, no? Hindi lang unbelievers ang sasalungat sa atin. Kahit kapwa believers, gagamitin yan ng kalaban upang tayo. Kaya we must be resilient. Dapat matatag tayo. Kasi ang sabi nga, i-share ko lang ang mensahe kagabi, napakaganda. 3 points lang, pero napakaganda habang ako'y nakikinig. Kahit paulit-ulit ko na naririnig yan, talagang bago talaga lagi. The steadfast love of the Lord is new every morning, new every night, new every day. Kasi, sabi daw, take up thy cross. No? Gusto mong makapunta sa langit, take up thy cross. Pasanin mo ang cross. Ano ba yung mga cross mo? Ano ba yung mga cross? Yun yung problema natin. We do not choose our cross. Hindi tayo pumili sa cross natin na ito lang ang cross na dadalhin ko. Ito lang hindi. Ang sabi ng Diyos, pasanin mo ang cross mo. Take up thy cross. Kung ano yung bibigay na cross sa'yo, pasanin mo. Si Jesus, He took His own cross. Tayo ba? Hindi. Yun ang mensahe kagabi. Napakaganda po, no? And then, ang second point, alam niyo po kung ano yung second point? Doon ako na touch. The cross is not made out of feathers. Ang cross ay hindi gawa sa unan. Ang cross ay hindi gawa sa balahibo. Ito po ay magaspang. Ito po ay kahoy. Ito po ay mabigat. At since tayo hindi sa muna sumunod kay Kristo, we need to take up that cross na magaspang. I-endure po natin yan.
kung nais nating magkaroon ng katuparan ng ang layunin sa buhay natin. Amen? Napakaganda po, no? Kaya nakakalungkot. Ang unang punto, take up thy cross. Pasanin mo ang cross. Ang pangalawang punto, ang cross ay hindi gawa sa bulag. Parang puro na lang pasakit. Ganun na ba buhay ng Kristiyano? Pero ang number 3 points po, ito po ang maganda. Ito po ang nagbibigay encouragement sa atin. The Lord will strengthen you. Amen. Palalakasin ka ng Diyos. Kaya, kahit may opposition man yan, no? Ang dala ng Ebanghelyo ay ibigay sa atin ang totoong banal na kalayaan through holistic freedom. Yan po ang sabi ng ating Panginoon, kapag kayo ay nanatili sa akin, ako ay mananatili sa inyo. Amen? So, salamat po. Dapat po magkaroon tayo ng discernment, no? Na kahit pinupuri sila ng babaeng yun, nirebuke sila ni Pablo. Kasi alam ni Pablo, hindi na galing sa Diyos ang pagpupuri. Inaano na sila, parang pinuuto-uto na sila, no? Parang ganun na ang nangyari. So, nirebuke ni Pablo. Let us practice discernment, and then i-practice po natin ang compassion. Dapat hindi tayo magalit doon sa babae na yon dahil ginawa niya yon, kundi mahabag tayo sa kanya. Yung annoyance natin ay dapat godly anger na maghahatid sa kanya ng kalayaan sa kanyang pagka-oppressed. And then, be resilient, patatagin po natin ang ating mga sarili sapagkat sa paggawa natin ng mabuti, sa paggawa natin in the advancement of God's kingdom, haharap tayo ng opposition. May it be from the unbelievers or from the believers, kapwa natin believers itself, na maaring gamitin ng kalaban upang tayo ay patigilin. So let us continue. Hindi po madali ang pagpasan ng krus. Hindi po ito gawa sa bulag. Mabigat po ito, pero ito po ang maganda. Palalakasin tayo ng Diyos. God will strengthen us. Amen. Mapagpalang umaga, magandang God bless po sa lahat. Magandang araw po. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ng... Amen. Maraming salamat po, Brother Paz. Napakaganda ng message nila kagabi, The cross is not feather, and it doesn't made of... The cross is not made out of feathers. And not made of, cotton. O nga, no. Hindi siya bed of roses. Hindi siya bed of roses. Asan kayo kagabi? Nahanap mo kayo kagabi. Ay, yon sa kanila yon, Sis Maria. Soka. Apo, sa Mother Church po, sa last Sunday po namin. Nagkaroon sila ng Amen, hallelujah. Kaya nga po talaga, wag nating i-miss yung mga ganyan kasi meron tayong matututunan at mangungusap ang Panginoon talaga sa atin. Kaya, to God be all the glory po. Maraming salamat po sa mga kapatiran, Ate Ana, sa napakagandang exhortation, sa ating kay Chang, Emily, ang ating always willing na mag-pray. Sa ating host araw-araw, hallelujah, sa mga nag-share. And even though po na hindi man kayo ngayon nakapagsalita, I'm looking forward po na isang araw kayo na po ang nagsasalita. Kayo na ang nagbabahagi at kayo na rin po ang umaawit sa Panginoon. Amen? And that's the result of the work and wonders of God. Lahat po yan, hindi lang natin nababasa at naririnig. Mararanasan po natin lahat yan. It is written, so it will come to pass. All we have to do is to bury that mustard seed faith that we have, and it will grow like a big tree. Ganon din po sa ating mga pananampalataya. Gaano man ito kaliit. Subalit kapag alam natin kung kanino ito ilalagak at kung kay Hesukristo, sa ating Panginoon, ilagak lang natin po ito sa Kanya. Tunay nga po na yung mga ipinangako ng Diyos sa atin, hindi lamang po expectation, talaga po ito ay ating mararanasan at matatanggap. It will really come to pass. So, ayun po, the discernment, spirit,
and the love, the compassion that we have still, kahit sila yung ginagamit ng kaaway, patuloy po natin silang mahalin. They too have the right to hear the good news. Amen po. Bigyan natin sila ng karapatan, ng chance, ng chance na marinig din ang salita ng Diyos. Kasi sabi nga ni Brother Paz, di ba, alipin din yung babaeng ito nung kanyang amo to gain money. Di ba, ginagamit siya. Ayun po. So, maraming salamat. To God be all the glory po. Salamat sa sharing, sa insight, Brother Paz, Sis Maria, at sa mga magbabasa po, nagla-like, nag-share, nagko-comment. Maraming salamat po. And nila-live ko po ito at ipinopost ko sa YouTube under Servant Church. Servant Church. Doon nyo po sila mababalikan. Pero yung lahat po ng live natin ng May, napakabilis pala ng nung isang buwan. Hindi ko napansin, nakalipas na yung isang buwan. Pagbalik ko sa ating Facebook, kasi hindi din ako masyado talaga nagpe-Facebook. Pagbalik ko, deleted na agad ni Meta. Naka-isang buwan na pala, hindi ko na-save, hindi ko na-post. So, patawarin niyo po ako. Ako ang unang-unang. Dati po, pag ganyan, hindi ko na mapatawad sarili ko. Naiinis ako, bakit di ko ginawa, bakit ganun, ganyan. Hindi ko agad napapatawad. Pero salamat sa banal na Espiritu, sa bunga ng Espiritu na nakakapagpatawad na tayo una sa sarili natin. Amen? So, maraming salamat. To God be all the glory po. Kita-kita po tayo mamayang gabi sa mga gawain. At bukas po muli ng umaga. Samahan niyo po kami. Sama-sama po tayo. And don't forget to click like and share. Parang subscribe no? Hindi po. Huwag po kalimutan. Ibahagi niyo po ito sa iyong mga kaibigan. You can send it privately. So, mas personalized ang dating po. Or you can post it to your Facebook para naman po yung mga kapatiran natin na hindi nakasama ngayon. O may mga kaibigan ka na hindi mo alam or hindi mo talaga alam. Nag-share ka tapos may na-touch. Hindi mo alam kung sino. Or someone must be, needing to hear this. Amen. To God be all the glory po. Maraming salamat. Samahan nawa po tayo ng Panginoon sa ating mga errand ngayon, mga sojourners ko. Amen po. To God be all the glory. Maraming salamat po. Have a blessed and productive day.